Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Hanamichi Sakuragi, point of view. Nang i-dismiss na kami ni Prof, agad na umalis ako. Sa totoo lang, wala naman akong naintindihan sa diniskas niya. Magsi-self-review na lang ako sa bahay. Siyempre, kailangang seryosohin ang taong ito, no? Graduating na kaya ako. Paano si Sweet yung nasa isip ko sa buong durasyon ng klase? Pati na yung di ko sinasadyang gawin sa kanya. Tumakbo ako papunta sa 4th floor, kung saan ang classroom. Kahit pa nasa 2nd floor ako, hihintay ko na lang siya sa labas ng classroom nila. Sumandal ako sa pader at nakinig ng mga tsismisan. Pakiramdam ko talaga, ibang level yung kagwapuhan ko eh. Nakasandal lang ako sa pader, pero akala mo may artista. Paano ba naman? Parang hihimatayin yung mga babaeng napapadaan sa akin pag natitigan ko. Tas wala sino man sa kanila yung nakuha ng interes ko. Pare-pareho lang silang lahat. Boring. Buti pa si Sweet Honey Bunch, Sugar Plum Plum ko ang astig. Okay, subat parang kanina pa ako sweet ng sweet. Siguro dahil talagang kakaiba siya. Sa sobrang kakaiba ay palagi siyang nag-i-stand out sa isip ko. Napakasadista nito at palagi nasa katuwiran. Alam niya yung mga gusto niya at talagang pinaghihirapan. Natatanging taglay ng isang babae. Hindi siya katulad ng iba na puro pagpapaganda lang ang alam. Maganda siya, kurbadang katawan at napakanit ng babae kahit astig. Siguro, ito ang eksaktong rason kung kaya ay nagustuhan ko siya. Hindi siya ordinaryong babae lang. Hindi siya masyadong clingy, walang expectation, at isa pa, parang wala siyang paki sa akin. Pero minsan, napaisip din ako na kung anong pakiramdam na tratuhin niya ako tulad ng isang girlfriend sa kanyang boyfriend. Ang nakakapagtaka lang, bakit ba pinapatagal ko pa tong relasyon namin? Kung ayaw niya naman talaga sa akin, pagbibigyan ko siya. Oo nga pala, hindi ko pa siya naikama. Yeah, yun nga siguro yung dahilan ay iwan. Buti alam ko, ayaw ko pang makipag-break sa kanya. Nang sa wakas, makita ko na yung hinihintay ko, ay agad akong napaayos ng sarili. Lalapitan ko na sana siya, kaso may lalaking bigla na lang din lumapit sa kanya. Teka, siya yung lalaking kahalikan niya sa library. Ano na namang katarantaduhan to? Magkaklase sila. Nakaramdam na naman ako ng kaunting paninikip sa dibdib. Katulad nung nararamdaman ko nung nakita ko silang naghahalikan. Niyukom ko ang mga kamao ko habang nangingilagid ang mga ngipin sa inis. Nilapitan ko sila. Hey, sabay na tayong mag-lunch, sabi nung lalaki. Lokong lalaki to ah. Hindi ba niya alam na may pagkagwapong-gwapong boyfriend na si Sweet? Abat, hanggang ngayon, yung pagiging magkasintahan pa rin namin ang pinakamainit na topic dito sa Shohoku. Nang makita kong magsasalita si Sweet, sumingit na ako. Baka mamaya, pumayag pa siya. Idinalo ko na. Kawawa ang henyo. Hindi pwede. Agad naman silang napalingon sa akin. Nakakunot noo yung lalaki habang si Sweet naman ay nakasimangot. At bakit hindi pwede? Ikaw ba? Ako? Ha? Maktol ni Sweet sa sinabi ko. Naman,
Hanggang ngayon ba naman, galit pa rin siya sa akin? Sa hindi ko naman talaga sinasadya yun eh. Sweet, mag-usap muna tayo please. First time, ngayon lang ako nagsabi ng please sa isang babae. Hahawakan ko sana yung kamay niya, pero inilayo niya yun. Tapos, hinarap niya yung lalaki. Hindi kasi ako nagla-lunch ngayon. Maybe some other time. Oh, okay. Sabi no lalaki. Ngiti-ngiti pa to. Suntukin kita sa mukha para malagas mga ngipin mo eh. Tinanguan lang siya ni Sweet at pagkatapos ay nauna na itong umalis. Saan pupunta yun? Tas, bahala na nga. Agad na sinundan ko na lang siya. Pero iniwan ko muna ang matalim na tingin yung lalaki. Feeling niya, gwapo siya. Sus, wala naman siyang binatbat sa akin. Hindi hamak naman na mas gwapo ako. Lamang na lamang ako ng 100 ligo. Bakit kasi may masisilentarang lalaki na tinatapatan ng kagwapuhan kong ito? Ang totoo, ano ba talaga ang nangyayari sa akin ngayon? Araw-araw na lang may nagbabago sa akin. Dahil ba sa gusto kong panatilihin ang relasyong ito? Dahil ba gusto ko sa akin lang si Sweet? Kay Rorokawa, point of view. Nasundan ko na lang ng tingin papalay yung figura ni Sweet. Pagkatapos, kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan siya. May good news at bad news ako sa'yo. Agad na sabi ko nung sagutin niya yung telepono. Ano yun? Yung good, nakita ko na siya. At yung bad naman is may boyfriend na siya. Natahimik ang kausap ko sa kabilang linya. Hindi pwede. Sagot niya at binabaan na ako ng telepono. Tus, kawawang lalaki. Mukhang wala na talagang pag-asang makapag-move on pa siya. How pathetic. Buti na lang, di pa ako nai-inlove. Ayoko mawala sa sarili at pagtawanan ng kung sino. Katulad ng ginawa ko sa kanya. Nagsimula na ako maglakad papunta sa kantin. Gutom na talaga ako. Agad na sinundan ko si Sweet. Sweetie, sandali lang. Sigaw ko, ni hindi man lang niya ako nilingon. Then out of nowhere, bigla na lang lumitaw si Cindy. Naalala niyo siya? Siya lang naman yung babae ko sa hinihiwalayan ko sa phone. Babe! Tawag niya sa akin at agad akong hinalikan. What? Naku naman. Agad ko siyang inilayo sa akin. Ano ba, Cindy? Bakit mo ginawa iyon? Tinanaw ko si Sweet pero hindi ko na siya makita. Kainis. I miss you, Sakuragi. Niyakap niya ako. Ako, hindi. Sagot ko, agad at pilit siyang ipinapalayo sa akin. Please, don't do this. Bumalik ka na sa akin, Sakuragi. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Ang magmamakaawa ang mga babae para lang balikan ko sila. Tapos, tinanggal ko yung mga braso niyang nakapulupot sa baywang ko. Kapag sinabi kong tapos na tayo, iyon na yun. Paalam na, Cindy. Pagkasabi ko nun, ay iniwan ko na siya. Bakit? Mas magaling ba sa kama yung bubeta na pinalit mo sa akin? Nagpintig yung tainga ko. Tas, tingnan nyo kung sinong nagsalita. Hindi ko gusto yung pagtawag niya ng bubita. Bitch kay Sweet. Dahil alam ko sinasadya niya iyon. Akong tinatawag kong ganun minsan si Sweet, pero pabiro lang. Binalikan ko si Cindy habang nakatingin ng masama. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng masama ang girlfriend ko. Dahil kumpara sa'yo, baliwala ka lang, Cindy. Baka sa mukha niya na nasaktan siya sa sinabi ko. Pero wala na akong pakialam doon. Kasalanan niya naman. Napaawang yung mga labi niya at nagmistulang tumulo ang mga luha niya. Tinalikuran ko na siya. Wala pang gumagago sa akin ng ganito, Sakuragi. Wala pa. Magbabayad ka sa ginawa mo. Ikaw at ang bubitang girlfriend mo. Natigilan ako. Napakaseryoso ng tono niya. Oh, talaga? Galingan mo ah.
Mapang-asar kong sagot at nagpatuloy sa paglalakad. Gusto ko lang ipakita sa kanya na hindi ako natatakot sa banta niya. Pero sa totoo lang, nababantaan na rin ako. Hindi man sa akin, pero kay Sweet. Sweet, kaasar, ba't ganito na lang ang pag-aalala ko para sa kanya? Nagpatuloy ako sa paghahanap sa kanya, pero di ko siya makita. Hinanap ko siya sa library, doon sa pinagdalhan ko sa kanyang fire exit ng library. Wala. Pinuntahan ko rin siya sa parking lot. Wala yung motor niya. Buisit, saan kaya nagpunta yun? Kinuha ko yung cellphone ko. Tatawagan ko na lang siya. Pero pag minalas ka nga naman, battery empty pa. Nahilamos ko yung dalawang kamay ko sa mukha ko at napasabunot pa sa buhok ko sa sobrang frustration. Litsing chancing yun. Perwisyo yung dinala sa akin. Kung hindi ko naman sinasadya talaga. Saan nga kaya makikita ni Sakuragi itong si Sweet na ngayon ay lumalayo na sa kanya? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa susunod natin ng mga episode. At sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay dito. God bless.